kung gusto ni Senator Bato na itago itong isyong ito, hindi man lang siya nagpatawag ng hearing. So, the fact na nagpatawag siya ng hearing, gusto niya ma-establish kung totoo nga itong PIDEA leaks. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayan, attorney, na ngayon naniniwala si Senator Bato de la Rosa na totoo itong mga dokumentong ilabas ni Maharlika at maging yung mismong dating PIDEA agent na pinatotohanan. Nagwagi na ba itong si Maharlika? Waging-wagi. Waging-wagi dahil kinakailangan sundan natin ang batas ng ebidensya. Ang batas ng ebidensya para patunayan ang katotohanan ng isang dokumento, kinakailangan yung gumawa ng dokumento at lumagda, magtestigo na siya ngang gumawa ng dokumento at siyang naglagda doon sa dokumentong yon na ginawa ni Morales. So, mga kababayan ha, wala na pong issue kung AI yan. Hindi po yan AI. Yan ay totoong dokumento. Pero, in fairness, ang pinapatunayan lang yan, nagkaroon sila ng impormasyon galing sa confidential agent na gumagamit ng droga, ng powdery white substance sa pinaghihinalaang cocaine ang ating presidente noong 2012. Yun lang po ang pinapatunayan yan. Kinakailangan tumindig ang impormante na siyang nakakita sa kanyang dalawang mata na gumagamit nga ng droga ang presidente. At bakit niya alam na droga yon? Dahil baka mamaya, magkasama sila na gumamit ng droga. Di ba po? Hindi naman po pwedeng nanunood lang, no? Habang gumagamit ng droga ang iba. So antayin po natin ang susunod na kabanata. Pero alam niyo po ang kasabihan, no? Walang katotohanan na po pwedeng supilin. Ang rally sa Bustos nasupil, pero ang rally sa Dumaguete hindi na po pwedeng supilin. Gaya ng katotohanan sa PIDEA leak, hindi na pwedeng supilin ang katotohanan sa issue ng paggamit ng droga ng ating presidente ngayon. Bagamat pinatotohanan, attorney, ng dating PIDEA agent itong mga dokumentong ito, dito naman sa Kamara, abay kinontra ang mga naging investigasyon dyan sa Senado. Sinasabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, ito yung mismong sinabi niya, attorney, and I quote, "I think it becomes even more clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte ng isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration." Yan po ang kanyang naging pahayag sa isang press conference sa Kamara. Hindi ko alam kung abogado siya. Kasi kung abogado niya, alam niya yung rules of evidence, no? Pangalawa, siya ay partidong tingog. Alam naman natin, may-ari niyan si Specker. So ano pa ang ine-expect natin sabihin sa kanya? Pangatlo, kung meron po nag-destabilize sa administrasyon nito, hindi po mga destabilizers. Si Presidente mismo. Dahil siya ngayon ang kumbaga, subject ng pre-operation report, no? So kagagawa niya po yan. Wala pong ibang dapat sisihin kung hindi ang Presidente mismo sa kanyang mga gawain. Sinasabi nila, ang PIDEA, nagsasabi na pinasisinungalingan itong mga binabato ni dating PIDEA agent Jonathan Morales. Kanino daw dapat maniwala? Dito sa mismong institusyon o dito sa dating PIDEA agent? Kasi dapat pakinggan natin ang sinasabi ng PIDEA. Ang sinasabi ng PIDEA, may 4 kaming testigo na hindi totoo mga sinasabi ng ahente. Nung tinanong kung nasa PIDEA ba sila noong 2012, wala. Ano na patunayan nila? Wala, di ba? Sinasabi ni Lasso na wala siyang record. Talaga namang walang record dahil hindi natuloy yung operasyon, di ba? Unless pati yung mga pre-operation report, rine-record ninyo, no? So natural, walang record yan dahil hindi natuloy. At dahil meron nga daw nag-udlot, no? Meron nag-utos na napakataas sa tao na wag munang ituloy ang raid na yan, no? So ngayon, ang problema kasi sa kanila, AI generated daw yun na nga, katawa-tawa namang yung sasabihin mong AI generated, pinatutuhanan na yung printed document na yan nung tao mismong gumawa at lumagda dyan sa dokumento na yan. Sa mga problema, attorney, wala tayong naririnig na pahayag mula sa Pangulo mismo hinggil nga dito sa mga aligasyong ito. Kaya nga, no, meron tayong rule din sa evidence na kapag meron kang dapat i-deny mo kaagad, no? Dahil ito namang nangyari sa Senado, yan ay under oath na. So hindi lang yan sabi-sabi. Kapag nagsinungaling si Morales, pwede siya makulong ng perjury, false testimony before a Senate committee, no? So mabigat na po yung paratang na yan. Kinakailangan hindi lamang sagutin, pero dahil meron tayong karapatan na malaman ang estado ng pag-iisip ng presidente, lalong-lalo na sa mga desisyon kung makikipaggera o hindi, kinakailangan sumailalim na siya sa hair follicle drug test nang lumabas na ang katotohanan. At karapatan po namin bilang mga mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan sa mga paratang na ito. And attorney, kung pagbabasehan yung mga ihinihain na reklamo laban doon kay Morales, di ba may mga na-dismiss din doon? May mga pending pa, pero walang conviction. So bakit mo sisiraan agad dahil ba merong kaso? So kung ganyan na lang ang magiging patakaran, kung sasampahan pala ng isang kaso, ang isang individual, guilty na agad yung ituturing. Well, pero alam mo, dapat busisiyan ang sinabi ni Morales. Trumped up charges. Ano nangyari? Na-dismiss. So tama yung sinasabi ni Morales sa trumped up charges. Meron pa raw ibang mga pending charges na convict na pa. Wala. Ibig sabihin, yung provision ng saligang batas na merong presumption of innocence prevails. Inosente po siya.
So pero ang mabigat dyan, yung sinabi niya na kinasuhan siya ng mga trumped-up charges, mga gawa-gawa, na mukhang napatunayan niya dahil na-dismiss naman ng hukuman. Diba? Oo. So lalo pang tumindi ang kredibilidad ni Morales. Ito na lang, attorney, sa panig naman ni Maharlika, may pananagutan ba si Maharlika dahil sa pagsisiwalat nito mga classified documents? Itong mga Wala. dokumento? Dapat nga sabitan siya ng ng medalya. Kung siya ay tunay na journalist lang, no? Kasi alam mo naman ng mga journalist, mga elite yan, no? Ayaw nilang tawagin ng mga vloggers as journalist. Dapat mabigyan niya ng Pulitzer Award. Mantakin mo na pruwebahan niya na may ebidensya laban sa isang nakaupong presidente na minsan ay gumamit ng shabu. Kung talagang sa Amerika naging issue to, may Pulitzer Award na yang si Maharlika. Sana naman mabigyan pa siya, no? Kesa naman doon sa isa na binigyan pa ng Nobel Prize Award, no? Ako, Pulitzer for Maharlika dapat. Ayan. And bakit paano nila masabi agad na nagsisinungaling si Morales? Merely sinabi lang ng isang ahensya na oy nagsisinungaling ito pero hindi binusisi. Lalo na nandun pa yung yung susi doon sa mga nababanggit, 'di ba? Yung pinatawag, yung common na nag-usap doon yung Francia, tsaka itong si Jonathan Morales, yung informant, yung mismong sinasabing witness na nagsumbong dito sa PDEA agent para magawa itong mga paunang dokumento para gawin itong investigasyon. So kumbaga hindi pa nabibigyan ng linaw ang lahat pero agad sasabihin na nagsisinungaling porket sinabi ng isang ahensya na ito ang katotohanan. Alam niyo po, kung nasa korte tayo, kahit anong objection nila, napatutunayan na yung dokumento na yan. Kumbaga, kung ito'y nasa harap ng hukuman, evidence admitted. Now, nasa West na yon kung bibigyan ng malaking halaga or weight yung ebidensya na yan. Pero dahil siya written document, wala namang dahilan para hindi bigyan niya ng halaga ng West. Kaya sinisira nila ang pagkatao ni Morales. Paano nila sisirain? Wala namang conviction for any crime involving moral turpitude. Kasi kapag mayroong moral turpitude dyan, hindi siya dapat paniwalaan. Wala namang ganun. At saka isipin natin grabe ngayon ang pressure kay Morales para tumindig siya sa isang nakaupong presidente na mayroong pang dugong diktador. Abay, talagang meet siya sa buhay niya yan. So iisipin ng West yan at iniisip ngayon ng taong bayan, bakit naman para magsinungaling isang tao na isusugol niya ang buhay niya? Anak ata ng martial law dictator yan at nakinabang sa diktadorya nung panahon ng martial law at napakadaming napatay ng martial law. Di syempre, isa lang yang si Morales na pwedeng magurgor. Yun pang isa na nagsasalba sa kredibilidad ni Morales. Bakit mo isusugal ang buhay mo para sa isang kasinungalingan sa panahon na tayo po muli ay nasa ilalim na naman ng diktadorya ng Marcos Jr.? Diba? At attorney, kinumpirma nga ni Senator Bato de la Rosa na sa susunod na hearing, si Maricel Soriano nga ay dadalo. At posibleng nga yan din ang marami tayong aabangan sa susunod na hearing. May 7 po yan. Dyan po sa investigasyon ng Senado hinggil nga dito sa PIDEA. Alam nyo, hindi ko inaasahan na aamin si Maricel Soriano na gumamit siya ng pinagbabawal na droga. Pero ang importante lang kay Senator Bato, sinong nag-occupy ng 43C Rizal Tower ata yun, no? Noong 2012. Saan nakatira si Maricel Soriano noong mga panahon na yun? At hindi naman mapapakailayan kasi pwede namang isupina ng Senado yung condominium mismo kung sino yung occupant ng 43C ng mga panahon na yun. Napakadali po niyan, no? Saka ang galing ni AI, no? Alam niya yung address, pati yung mga plate number ng mga sasakyan ng PIDEA na gagamitin. Oo nga, magaling talaga si AI. Pati mimeograph Pero, attorney, kaya niyang gawin. Kung sakali man na totoo yung mga insidente na parang doon nagpapat Huwag session. na nating sabihin sakali kasi yung dokumento totoo na. Oo. So, yung mismong may-ari ba ng unit ay meron ding... meron pananagutan ko yan. Pananagutan. Kaya lang 2012 medyo matagal na yan. Ang issue na lang dito gumamit pa talaga ng droga nung minsan sa nakaraan ng ating presidente. May mga nagsasabi, wala kami pakialam dyan. Kaya nga lang po, ang problema, na kapag ikay gumamit minsan, di mo alam kung gumagamit pa hanggang ngayon. Tandaan natin, wag natin kalimutan, bagamat lahat tayo kinamumukihan itong si Arnie Tevez, di ba siya nagkaroon din ng broadcast at sinasabi niya na may binanggit siyang pangalan at sinabi niya na bago mag-eleksyon, ibig sabihin 2022, pinasok niya sa rehab ang ating presidente bago mag-eleksyon sa isang banyagang bansa. Di nagkukumpirma na between 2012 at saka bago mag-eleksyon ng 2022, gumagamit pa rin. So ang tanong, 2024, gumagamit pa kaya? Under the influence pa siya nung sinabi niyang gerahin ng China. Di ba? Kaugnay pa rin dito sa PIDEA Leaks, attorney, di umano, dalawa ang passport ni itong isang Director Bitong o Emiterio Bitong o Atramil Bitong. Ayon sa Civil Service Commission, noong July 31, 2023, pinirmahan ni Director the 4th Esber ang disapproval ng appointment ni Bitong as Director the 3rd. Bakit siya nasa PIDEA kung disapprove ang appointment at bakit siya pinapasweldo ni Lasso? Privately owned ba ni Lasso ang PIDEA para bigyan o pasweldoan niya si Bitong galing sa pera ng bayan? Ito yung binanggit din, pahayag ni Maharlika sa kanyang post sa Facebook, attorney. Ngayon, kredibilidad ni Lasso ang titignan ng taong bayan.
bakit ka nga naman nag-employo ng tao na disapprove ng Civil Service Commission ang kanyang appointment dahil siya ay violating the passports law. Ako'y nung estudyante pa ako, ako'y working student sa Congress na binuo yung passport law na yan. No? At alam ko na talagang criminal offense na magkaroon ng dalawang passport sa ibang pangalan. Kasi yung passport, pinagkakatiwalaan natin bilang isang identification. At kapag dalawang passport mo, abay, nag-a-assume ka na identity ng pangalawa, di ba? Kaya po, disapprove ang kanyang appointment sa civil service dahil kinakailangan naman ang mga taong naninilbihan sa gobyerno ay walang batas na nalabag. No? At dahil meron siyang batas na labag, ang question, ano nga ba ang hawak nitong taong ito kay Lazo? Dahilan na pa-i-empleyo pa siya bagamat ang Civil Service Commission ay nagdesisyon na hindi siya dapat ma-empleyo sa gobyerno. Dapat din yung mabusisi kasi pinagbasehan na para i-discredit itong ex-PDEA agent yung mga kasong kinakaharap na kesyo, out of service na siya, tinanggal na siya bilang pulis. So parang doon pa lang dapat hindi siya naging PDEA agent, doon siya nag-a-apply. So marami silang ipinupukol at mula doon pinaniniwalaan nila na nagsisinungaling. Yet meron pala ding itong ganitong kontrobersya na dapat din na dapat patotohanan din. So ano lang sila? Parang Alam mo, nagre-reflect dyan yung kawalan ng integridad ng PIDEA ngayon. Kasi kung sila ay nag-i-empleyo ng mga kriminal, paano naman natin pagkakatiwalaan ng PIDEA? Alam mo yan ang importansya ng biging taong gobyerno. Ang gawain mo ay nagkakaroon ng presumption of regularity. Paano magkakaroon ng presumption of regularity kung ang ahensya mismo ay lumalabag sa batas na nag-i-empleyo na isang tao na hindi dapat i-empleyo? At kung hindi tayo nagkakamali, mataas na posisyon sa PIDEA yan. Hindi ordinary agent lamang, di ba? Ano bang posisyon nung Bitong ba yung pangalan na yun? Director Pa pala. Oh my goodness, presidential appointee pa, nakakahiya yan. Ang takin mo, presidential appointee pa ang director. Oo, so kailangan mabusisi din yan kung may needed na batas. Lalo na rin yung yung pagkalik, yung mga ganyan na needed ni Senador Bato de la Rosa. Though nagkaroon siya ng maraming mga basher attorney dahil nga doon sa mga paunang pahayag na magkakilala, kesyo magkasama, galing sa PMA, galing sa mga ganito ganyan. So yun, doon parang nainis yung ilan sa ating mga kababayan. Pero tingnan natin kasi meron pa na mga susunod na pagdinig attorney at umaasa tayo na itong mga tanong na ito mabigyan ng tugon sa susunod na pagdinig. Pero dun sa mga nadidismaya kay Senator Bato, linawin po natin. Kung gusto ni Senator Bato na itago itong isyong ito, hindi man lang siya nagpatawag ng hearing. So, the fact na nagpatawag siya ng hearing, gusto niya ma-establish kung totoo nga itong PIDEA leaks. At ngayon siya mismo na ang nagdeklara na totoo yan, ang issue ngayon, ano na ba, Mr. President? Hanggang ngayon ba gumagamit ka? Diba? So, wag po natin masyadong lawakan yung manner ng pag-hold ng hearing kasi isipin po natin, nag-iisa doon si Senator Bato at alam naman natin na malapit siya kay Presidente Duterte. Kaya kinakailangan niyang ipakita na patas. Patas siya bilang isang senador, bilang isang tao na binigyan ng mandato ng bayan at sa tingin ko naman, naging patas siya. At kung ako'y tatanungin, talagang dapat sana umapirman lang bilang videocam si Maharlika kasi sa mga subsequent broadcast naman ni Maharlika, sinabi rin niya na nagpapasalamat talaga tayo kay Senator Bato for having this hearing, no? Bagamat yun na nga, may mga nalagay sa Facebook si Maharlika na hindi nagustuhan ni Senator Bato na dapat man siguro humingi ng konting abiso, no? Dahil talagang malaking bagay po itong ginawa niya na itinuloy niya hearing, binigyan niya ng pagkakataon na pinatotohanan ni Morales yung mga PIDEA leaks. Tsaka yung attorney, yung motu proprio, yung hindi na dumaan sa, alam mo yung mas mahaba pang proseso para sa pagpapatawag ng pagdinig, yun yung ginamit ni Senador para maimbestigahan agad ito. Oo nga Pero marami pa yan, no? Kasi minsan napatunayan na tama yung mga sinasabi ni Maharlika sa kanyang vlog. Ano ngayon ang iisipin natin doon sa ibang sinasabi niya? Remember, meron rin namang sinasabi si Maharlika ngayon na dawit ang ating First Lady, Liza Araneta Marcos, sa isang kidnapping sa Turkey. At meron pa nga siyang pinakitang video na pinapakiusapan ni First Lady, itong asawa ng dating Secretary of Foreign Affairs na tulungan sila dito sa insidente sa Istanbul. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman